series here in the Philippine Kings League Spring 2025. Never in my life, never in my entire esports career Ano yon? na masasabi ko na si Elsa nasa mid. Nasa mid ng HOK. Si Elsa yan, oh. Reference eh, oo nga eh. Kumukulit si Syndicate doon sa may board side. Nag-initiate kagad syempre si Paring Fate. Here comes the backup. The first full-blown teamfight dito. Walang dirmahan yung Si Toons ang ganda ng pwesto. Pero yun din si Toons. Tagilid na ngayon yung pwesto nung nilapitan siya kagad. Pero nakatakas under the turret. It is gonna be the first blood. Punisher down to the Menket. Mainit pa rin ang RWKD. It is a flicker out as well. Syempre, ng ating Clash Laner and also a flicker out done in by Danny as well. 1-for-1 lang yung trade nila. Grabe yung mga na-burns. Natin yan, no? Last year pa lang. Sobrang memoryado na ng marami si Azar. Ultimate, a little bit awkward on that initiate. Ang daming nag-miss. Nako, medyo nakakainis. Kasi kalahati yung buhay dito at hindi sinanto yung kunat ng baka dito. No. Si Elsa, tsaka si ano, sino to? Si Yuji. Si Yuji Itadori, magkakasama. Naku po. Parang pwede gawing running joke yun para sa Honor of Kings. Fleur kagad getting focused on by Fate. Ignore rin nila. Totally yung Tyrant. Byron is there. Tyrant onto the side. Siyempre ng mga taga-RWKD kapalit ng kanilang support ni Danny. And calm. May mga knock-up siya ginagawa dito pero makakatakas lang din naman. At si Fate, maharap. Yep, Toons sa may pinakaraman din. Ganon din si kay Fate, no? Under onto the push. Hindi mo na ako na pas agad. Pero ang init ng Byron. Yung pala, pre, no? Napaka-snappy pa na pwede gawin ng Byron. Pero ganon din naman ang pwede gawin ng main natin. Ginawa niya yung kanyang 1-1 combo with a flicker in down din mismo sa harapan ng Elevate. Pero yung follow-up kulang a little skill ni Fleur dito. Hindi nagmimintis yung lockdown, yung sa bunot ni Fleur. Pwede niya ring idikit yon kay Azar. I'm not so sure do kapag ginamitan ng second nut. Let's see now. It is gonna be ultimate Danny. Siyempre na Ivalis sa may pinakagilid. Paboritong pwesto ni Ivalis dito, but buys enough time to actually take out this outer mid lane turret. Yun ang kailangan gawin. Ganun na kaagad. Ang build outburst dun sa may pinakagilid. Tapos ganun din, pinanish lang nila ako. Pero may laban. 1-for-1 into the mid lane side, mga kaibigan. Is gonna be the first ultimate na pumasok sa may nakarapan. Pero yung Frost doon din, yung Frost ng Lady Zen, doon sa main. Naging 1-for-1 yung palitan nila. Pero normals niya. Tapos ganun din siya dito, na kompleto niya na rin syempre yung kanyang Frost Scars Embrace, no? So, to elevate dito, they're trying to fight this. Pero sa pacing ng laro na to, sa tempo ng laro na to, Shinbu, parang unti-unti nang lumalamang yung Rapper Kadiliman eh. Steady talaga. DRNG po yan sa late game. May reset na mangyayari sa Tyrant natin. Hinahanap din syempre ng Byron yung pwestong pwedeng gawin ng Mayin. Mga kaibigan, officially nasa late game na po tayo. Past 10-minute mark. Yung mga minions natin, bin-diesel na yan. Accelerated yung takbo. Tapos tingnan natin sa may pinakarapan. Nandun si Ivalis. Unbridled Outburst is actually and truly available. They're taking a position early on for this Tyrant. Sinimulan kaagad yon ni Paring Azar. Nakita ng Mayin natin. Down on the floor. Niyakam si Elevate. Pasok siya. Pulling combo. Yoji, Itadori. Pasok at binate. Dito naman ni Toons. Kaya naman backout ang mga membro kayo ng Elevate. Syndicate nandito ha. Dito yung mismong Tyrant, mga kaibigan. Syndicate gets tag. Walang juggler kagad ni RWKD. Makikita mo yung mga taga-Elevate. Abante! It is gonna be Toons going down. Isama kay Syndicate si Danny at may tulak na pwedeng gawin ng ELB. Great decision making para sa mga members ng side ng Elevate doon. Nakita nila yung Mayin na nagtitake ng buff doon sa left side ng mapa ng side ng Elevate. Tapos nasabi nila, i-go nyo na. Dalawa yung smite natin, gawin nyo na. Byron ngayon. At napilitan yung Rapper Kadiliman na sumagot. Yes, walang no choice. Andun yung yung Yoji, hindi ka naman makakatakas. Basta si Yoji Bear. Kung nakadikit na si Yoji Bear, si Black Flash, ladies and gentlemen, Fate is actually cashing in some new items from the team fight win. Azar as well with his Doombringer, securing actually the Shred. Kung sino man ang harap para sa kanila, more attack speed rather. Pumupwesto pa yung main natin, pero walang pa. Maganda yung sagot ng Rapper Kadiliman dito. Yung ginawa ni Syndicate, nung alam niya kinukuha na yung Tyrant, sabi niya, overlord na natin, kailangan natin i-delay yung tempo nila. May smite. Oy! Hindi nakarating. Naku na nakabuntikan na yun. Hindi na nakakairitang mechanic. Alam nyo yan, one time minalas kayo, pinaangat kayo ng overlord. Pero let us see. Bing bang boom bang. Mitsura mga kaibigan. Oh my! Tag in by the Mayin. Hindi nagdalawang isip. Pero marunong sila kumontrapelo. At doon po lumamang ang isang Lady Zen. Pwede talagang mag-push na paulit-ulit. Hinakapon ng dalawang master dito. Danny dito na magiging 0. Syndicate baka maging bonus round. Mahaba ang cooldown boy ng HOK. 7 seconds yan. Pinakamahabang recall sa lahat ng MOBA. Hindi ka agad naka-ult dito. Si Paring Syndicate at tutulak na ang mga taga-elevate sa base ng RWKD. Sage Sanctuary. Siege Breakers coming out para sa mga members sa side ng RWKD. Pero hindi nila magagamit yon as Elevate
forces against